tinaguri ang superhero ng mga senior citizens, si Miss Mara Tamundong. Ayan, nagulat yata sila chairman eh. Sabi na kung ano ba meron. Actually, araw-araw kasi birthday ko po. Sabi nga nila kasi hindi natin alam kung anong sitwasyon ng mundo. So anytime, pwedeng mawala, pwedeng meron. So yung araw-araw na nabubuhay tayo, syempre kailangan parang celebration, pasasalamat. Kasi kanina, nagkaroon kami ng event sa Malate. Tapos nag-ilig po kami, syempre, ito po mga kasamahan ko, kumunti na nga eh, kasi nga, syempre, sobrang init po. So, ngayon nakita nyo naman po yung video ko. Actually, compilation po yan. Itong nakaraan lang. Kasi yung previous na 2 years and a half, hindi na po kakasya masyadong susobra. Magandang hapon po sa inyong lahat. At thank you sa oras na ibinigay po ninyo. Kay Chairman Chong, thank you so much. Kasi ito naman, hindi naman ito pagpapakita ng kayabangan eh. Kundi gusto ko lang po na makita din ninyo kung ano po yung ginagawa ng mga tao na gusto lang din tumulong. Lalo na po itong mga kasamahan ko, volunteer, naiinitan, nabibilad sa araw, nahihilo, yung pamilya nila, nauubos yung oras dahil nga sa pagmamalasakit lang na kami makababa. So, ano pong ibig sabihin nito? Na wala namang imposible talaga sa atin. Lalo na po, kung ang tutulungan natin, yung mga constituent natin, na dapat naman talaga po matulungan, lalo na yung walang-wala. So, ito pong video ko na yan, nakita nyo, dumaan na po ko sa maraming pagsubok mula pa ng umpisa. Pero sabi ko nga, pag wala ka namang masamang intensyon, hindi ka naman makapahabol, hindi ka rin maiilang. So, yung pakikipaglaban ko para sa online registration, yan po yung isa sa long process na pinagdaanan ko. Kasi syempre, hindi naman po natin maiiwasan na mayroong babatikos, mayroong magbibigay ng masamang kahulugan. Pero ang pinakasumatotal po dyan, ang makikinabang naman po yung mga kababayan natin. Kasi hindi naman ako makikinabang, actually, hindi pa naman senior citizen. Matagal pa, 14 years pa, baka marami pang mangyari, bumaligtad pa yung mundo, di ba? Katulad sa Dubai, nakita nyo, bumaha na. Ibig sabihin, nagkakaiba-iba eh, dahil nga ang mundo natin bilog. Dito sa lugar natin, napakainit. Ang init po na nararamdaman natin, parang sa Dubai, nung nandun po ako sa Dubai, sobrang sakit sa balat. Pero nakita nyo, nagkabaliktad na, yung init nila nandito sa atin, yung baha na dinadanas natin dati, nandun na sa kanila. So, ibig sabihin po, meron talagang Panginoon, meron talagang gumagalaw para sa atin. Kasi may mga bagay na hindi naman natin hawak, kahit gusto rin natin. Pero kapag ipinagkaloob niya, talagang mangyayari. Parang ganito lang din po yung sitwasyon ko. Yung pinagkaloob sa akin na hindi ko naman din inahala, dahil ako, hindi naman ako politika, pero politika lang ako sa damdamin kasi makabayan po talaga ako. Nationalistic ako since I was born. Ibig sabihin, nung pinanganak ako, pag may nakikita ako na may nasasaktan sa labas, may naaapi, parang yung damdamin ko lagi. Gusto ko maging maayos lahat. So, nadala ko po yan. Eh, sabi ko pala ng bata ako, bakit every time na kami nag-aaral ng history kay Dr. Jose Rizal kay Andres Bonifacio, talagang interesado po ako. Tapos, yung mga magdidiscovery pa sa mga lugar, like yung mundo natin, Pilipinas, ano ba yung pinagmula ng salinlahi natin? Paano ba tayo naging Pilipino? Ano ba yung kultura? Ano ba yung kaugalian ng Pilipino? So, parang dito, nasagot ko na lahat, na darating pala yung parang ito lang pala yung paghahanda ko sa kaharapin mo pagdating ng panahon. So, syempre, ako naman po, lang isang lumaki sa San Andres, Bukid, Maynila. Yan, nandito po ang ating former chairman Abrito na matagal din naglingkod sa San Andres. Ibig sabihin, saksi po siya kung saan ako talaga ipinanganak. Kumbaga, ipinanganak lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Naikot ko lang po lahat yan. Tumira kami sa Singalo, sa Leyte. Yan, naging kapitbahay pa namin si Rio.
So, kasi pinanganak ako dito sa Oro Nickel. So, lumaki ako sa tapat ng Holy Family. Pag lumaki kasi sa tapat ng Holy Family, ang kasabayan mo dyan, mga bakal, bote, dyaryo. Yan po yung kinalamihan ko. Eh, hindi siguro ako takot, eh, dumaan pa yung truck, tatawid ako. Yung pakiramdam ko na feel at home, kumbaga, hindi yan iba po sa akin. Pagkatapos, lumipat kami ng Leyte, Singalo. Nung high school po ako, bumalik kami dito sa San Andres. So, ibig sabihin, kaya talagang lahat ng lugar na yan, namalegi ako sa Sapanta. Di ba? May shortcut doon sa Leyte na dulo. Doon kasi kami dumadaan nila mama eh. Dahil nga alam naman si mama, lahat kaibigan, hanggang sa palengke. So, lahat po lang yan, naikot ko. Kaya bakit ang dami nagtatanong, ganun ako kakomportable bumaba. Kasi syempre, pag sarili mong tahanan at saka lugar, hindi ka naman maiilang. So, ang akin lamang po, marami kasing nagtatanong sa akin, yung papasukin ko rin yung politika, tinatanong ako lahat po ng tao na encounter ko ganyan. Nakakalungkot, minsan sa akin, dahil nung bumaba po ako right after election, ginawa ko yan bilang ako lang. Ako lang po, si Mala, tumakbo. Nagkataon lang, nakita ko kasi yung buhay natin, yung kalagayan. Imagine, umikot ako sa Baseco hanggang dulo dun sa mga tulay ng bahay. Pagitan ng mga sahig nila, ang lalaki ng puwang. Kapag hindi ka tasanay, malalaglag ka eh. Sabihin, nakita ko hanggang sa San Andres, hanggang pumunta ako ng Paco, hanggang pumunta ako ng work area, nakita ko yung katayuan ng buhay ng mga kababayan natin. So, syempre, pag ikaw biniyayaan ka ng Panginoon, ano gagawin mo? Hindi ka naman pwede matulog sa bahay. Hindi mo naman pwede kainin lang yung isang buong lechon, baka mamatay ka. Ibig sabihin, yung blessing na binigay sa'yo, kaya binigay yun, para palawakin mo, para marami kang matulungan. Sa tingin ko, sa pamantayan ng tao, kahit sa Biblia, nakalagay po yan na ikaw ay tumulong, lalo na kung binigyan ka ng paraan. Kaya lang minsan, nakakalungkot, kasi sabi ko nga, siguro tapos na yung election, pwede ako bumaba. Yun po yung nasa utak ko talaga. Sabi ko siguro naman, di nila bibigyan ng kahulugan. Kasi nga nakita ko yung mga bata sa ulit, sinahabol ako pag tumataan ako dyan. So, doon ako nag-decide mag-food feeding. Doon po nag-start lahat. Ang sabi ko, at least, nakaupo na sila, tapos na yung election, pwede na akong bumaba, pwede akong tumulong. Kaya lang, hindi kasi ako napagod. Kaya ako umabot hanggang ngayong araw na ito. Kung baga, yung pagtulong kasi, dahil siguro masaya din ako, nag-i-enjoy ako, nakakatulog ako sa gabi, pag uuwi ako sa bahay, ibig sabihin na-enjoy ko rin po yung the entire time na ako bumababa. Kaya siguro hindi ko na malayan, 2024 na pala. Mag-e-election na pala next year. So hindi ko po napansin yung panahon. Pero ang hindi ko rin inakala, sa tagal na pala ako bumababa, lahat pala ng mata sa akin nakatuto. Lahat pala sa akin, lalo na po yung city. Wala akong magiging honest lang po ako Lahat sa akin nakatuto. So ang tanong ko pala, bakit po ako? Ako lang ba yung bumababa na para mapansin nila? Ako lang ba yung nakaisip na tumulong right after election? Ito po, sinasabi ko lang sa inyo yung damdamin ko, kasi hindi ko naman ito masasabi araw-araw. Ibig ko sabihin, nabigyan pa ng kulay. Pero dahil, kahit sabihin pa nila, namumuliti ka lang yan, tatakbo lang yan. Diyos ko naman tayo, tumanda na po tayo dyan sa San Andres, sa Sapanta. Sino po ang politiko na bumaba ng 3 taon para lang tumakbo? Wala akong gumawa niyan. Eh di ba kapag ikaw tatakbo ka, mapapagod ka, ipunin mo pa yung pera mo eh. Ako mag-iipon muna ako, hindi ako pwede gumasos ngayon. Baka pagdating ng kampanya, wala na ako ibuga. Eh kung ganun po ang mentality ko, baka hindi ko talaga gagawin yan. Kasi manghihinayang ka sa bawat sentimo na ilalabas mo. Dahil ang katwiran po ng tao, masyadong maaga ka lumabas, ang tao na bibili na ngayon. Baka kasi bibilin mo sila ngayon, pero pagdating ng eleksyon, babayaran mo pa, mabibili rin ng kabila. Ako po sa totoo lang kapag sinasabi sa akin yan, wala po akong pakailan kasi hindi naman yun nasa utak ko. Hindi naman yun yung kampanya, hindi naman yung pagbili ng tao nasa utak ko. Ang nasa utak ko po, marami na tayong nararanasan ngayon na nag-iiba na ang bansa natin may threat pa ng gera, na ang bansa natin humaharap pa sa matinding pagsubok sa ekonomiya.
Marami po ang tao na nagugutom. Marami ang nakikita natin sa kalsada na natutulog. Yan po yung hamon natin ngayon. Ngayon, kung iisipin natin yung kampanya, baka naman tayo pang malunod sa sarili natin. Ibig sabihin, kung hindi mo makikita yung katotohanan, ano bang tawag sa atin? Hindi na tao, alien na tayo. Bakit? Kasi parang wala ka palang pakiramdam. Parang wala ka palang pakialam. Kaya kahit na sinasabi po nila, actually ako marami din akong mga tao na nagsusumbong sa akin, nagsasalita, na wala na raw ginawa itong mga konsyal, nagpag-usapan ako sa araw-araw. Sinasabi nila ay si Mara, dahil tarpaulin hindi na uubos. Meron pang pa superhero. Sa totoo lang naman sa tingin ko naman po, hindi ko sinasabi superhero ako. Pero sa tingin ko naman yung nagawa ko, imposible naman kung hindi mapansin ng ibang tao. Kasi yung sakripisyo lang na binibigay ko, gigising ako ng maaga, alas 5. Hanggang gabi po kami sa lansangan. Hindi kami makakakain sa oras. Sinasakripisyo ko po yung dapat na may hanap buhay ako na inaasikaso. Kundi